Panagdait sa Dios sa tanan ug sa tanang kabuhatan. Today, we will be reporting about the psychoanalytical theory by Sigmund Freud. To guide us in understanding this topic, here are the objectives of our report. First is to understand Freud's view of human nature. Next is to learn the structures of personality. Next is to explore Freud's developmental stages. Next is to know about ego defense mechanism. Next is to understand the role of the counselor in the psychoanalysis. Next is to understand the goals of the therapy. And lastly is to learn about the techniques in psychoanalytic therapy. Before we start with the main topic, let me introduce first who is Sigmund Freud and what is his theory all about. So Sigmund Freud was born on May 6, 1856 in Bavaria. He later moved to Vienna, where he lived for nearly 80 years. He died in England 1 year after his family migrated there. He was an excellent student, graduated at the top of his class, and accepted in medical school at the age of 17. Freud was an Austrian neurologist, now known as the father of psychoanalysis. So Freud believed nga kasagara daw sa atong mga actions and feelings, gikan daw na siya sa atong unconscious mind. So meaning, mga butang nga naa sulod nato, pero dili nato siya permi nga mabantayan. His theory, called the psychoanalytical theory, explained how our personality is made up of the three parts, which is the id, ego, and the superego. He also said that we go through different stages as we grow up. So, ma-discuss na to ni siya sa mga next nga slide. So, let's proceed to the view of human nature. So, catharsis is a term used by Sigmund Freud in his psychoanalytic theory. So, kung moingon ta og catharsis is pagpagawas bitaw sa tinuod nga feelings or kanang tinuod nimo nga bati nga dugay na nimo tago-tago or dugay na nimo nga gipungan. Say for example, nay isa ka student nga giingnan siya sa iyahang teacher nga bugo man kaayo ka kay maskin sa mga quiz sa mga exam gagmay kay kag score di jud ka kahuman og eskwela ana tungod sa imong katapulan. So tungod ato nga giingon sa iyang teacher normal ra jud nga maka-feel siya og kanang nasakitan siya ato. So after ato nagsige na siya og kanang study hangtod sa nakahuman siya og eskwela. Then after ato mingduol siya sa iyahang teacher, then giingnan niya nga, ma'am or sir, tungod ato nga imuhang giingon naningkamot jud ko nga magtuon og taman hangtod sa makahuman. So mao toy gitawag og catharsis. Iyahang giingon sa iyahang teacher ang iyahang kung unsa iyahang gibati sa una. Another example, gibulagan ka og uyab, and dayon pila ka days ana sige lang ka og sige lang kag smile, dayon nimo sa imong kaugalingon nga okay ra, pero pagkakita nimo nga naa siya laing kauban didto na ka perti na nimong hilak, imuha nang gina-share sa imuhang friend ug unsa imuhang so hilak lang nimo hangtod sa ming kalma na ka. So mo tay gitawag og catharsis, letting out deep emotion to feel better afterward. Freud saw the personality as composed of conscious mind, pre-conscious mind, and unconscious mind. So when we say conscious mind, meaning aware ta sa atong mga actions nga ato ang gipangbuhat. Say for example, kining aware ka if kanang gigutom na ka, or kanang aware ka nga bitaw maka-feel ka og kanang excitement kung and another kay example ako karon kabalo ko nga kining nahadlok jud ko ron kay lagi daghan og nagtan-aw sa ako then nagsige na kog huna-huna nga basin sayop ko or daghan ko og sayop. So aware ko sa
ako ang gibuhat, aware ko sa ako ang gibuhat. So next is the preconscious mind. So meaning mao ni ang kuan kanang mga butang bitaw nga wala sa atong hunahuna karon, pero pwede na to mahinumduman kung kuan, kung imuha lang jud bitaw siyang pugson nga mahinumduman. Say for example, mangutana ko ninyo kung kinsa si kuan, so kinsa si Sigmund Freud. So pagkadungog ninyo sa kuan pangalan ni Sigmund Freud, makahuna-huna dayon mo nga si Sigmund Freud is the father of psychoanalytic theory. Kay ngano man, kay na-discuss naman nato ni siya sa ato ang previous nga major subject atong Filipino personality. So mo flashback ang katong mga memories or katong mga learnings nga ato ang nakuha atong sa ato ang previous nga subject. So kini si preconscious mind, kuan ni siya kining wala bitaw nimo siya mintigi huna-huna, pero mahinumduman ra gihapon nimo if kuan pangutan-on or makadungog ka about ana. And lastly is the unconscious mind. So kung kato si conscious mind is aware ka sa imuhang actions nga ginabuhat, kini pod si unconscious mind kay opposite siya. So meaning dili ta aware sa atong mga nabuhat or unsa, but it still affect how we feel, think, and how we act. So kuan bitaw siya marsyag kanang mga trauma or mga painful memories nga nakalimtan na, pero naagihapon siya epekto sa atong kaugalingon. Say for example, ako mahadlok ko og tubig or mahadlok ko maligo sa dagat or sa kanang mga pool. So unsa may possible reason nganong na ako'y phobia ana? So kay di ay tungod atong sa bata pa ko, halos di ay ko malumos or malunod katong pagligo-ligo namo, pero nalimtan ako na siya nga panghitabo. So naa na siya sa ato ang unconscious mind nga trauma. Let's proceed to the structures of personality. So Sigmund Freud divided the personality into 3 structures: the id, ego, and the superego. So when we say id, it is the pleasure principle. So part ni siya sa ato ang mind nga ang gusto lang kay instant satisfaction and pleasure, and wala ni siya naghuna-huna or wala ni siya ipaki sa consequences sa iyang actions nga gibuhat. Next is si ego. So ang ego kay a part that deals with reality, or gitawag siya nga kita or ang ato ang self. So si ego is opposite siya ni id, which focuses on morality and justice. And lastly is the superego. So si superego is acting as a conscience that judges actions as right or wrong. So kini si superego makatabang pud ni siya sa atua para ma-aware ta kung unsa ang sakto ug ang mali. Say for example, magbuhat kong example nga ma-relate ni si ego ug si superego. So example, na kay exam karon nya wala ka naka-study. So si id moingon siya nga pangupya na lang kay gusto nako makapasar, bahala na ni. So mao to. So ang id naghuna-huna lang siya og shortcut nga gusto lang gid siya nga makalusot. Tas next kay si ego. So si ego pod moingon pod si ego nga kung manikas ko makapasar ko karon, pero kung masakpan ko dakong problema. So siguro mas maayo nga mo try ko og answer sa ako ang nasabtan. So kini si ego nagbalance lang ni siya sa risk ug sa reward. And lastly is si superego. So si superego pod moingon pod siya nga kining sayop ang pagpanikas, dili ko magbuhat ana. So maskin pagbagsak ko, ang importante gitry na ko ang ako ang best ug naging honest ko. So kini si superego pod
nag-remind siya sa kining moral principle. So kung maingon ta og id, siya ang pleasure principle or the evil one. Next is ego, which is the reality or kita, and si superego is si superego kay kining superego is the angel. So now let's proceed to psychosexual stages of development. So kining stages, nagsik ang mga bata og different nagsik ang bata og pleasure from their different body. So if kani mo overcome, pwede nila ni madala sa hindi kadako, pwede nila ni madala og nindot nga outcomes. If dili nila ni masatisfied ning kini nga mga needs, pwede nila hindi kadako, pwede mapiktuhan ang ilang behavior, character or personality sa usa ka tawo if dili nila masatisfy nga kini nga needs. So ang first kay moral stage, nagikan ang pleasure ani through mouth. So pinaagi ni ini pag dili mo ni masatisfy nga pleasure, posible nga ikadako nimo pwede nimo ni madala. Example, mag-cope ka sa imong stress or problema, pwede nimo ni mabuhat like tamsaking or smoking ba ka pag dili nimo ni masatisfy nga needs. So for example, nagka-client, dahil nga ng client sa imuha nga pag ma-stress siya kay iyang buhaton kay manigarilyo. So kining pagkuan niya sa iyang stress kay diri may balaan nga posible sa pagkabata niya wala niya na satisfy sa iyang pressure through mouth. So next kay ang anal stage. So ang pleasure ani is ang anus. So diri nimo matudloan ang bata og proper toilet training. So if masatisfied ni sa bata, so kadako niya neat siya or organize siya nga pagkatao. So if dili nila ni ma-satisfy nga pleasure kay posible nigdako nila is dili sila kanang organize or dili ka tarong or dili sila neat manamit anak bitaw. So mo na siya example if dili nimo makuha ang kini nga pleasure, ang kaning anal stage. So next is ang phallic stage. So ang pleasure ani is genitals. So makadetermine na ka sa difference sa duha ka gender. So natay duha ka kuan diri ang Oedipus complex ug ang Electra complex. So example, if boy ka then mas na-attract ka sa imong mama. So ang imong ka-rival ni is ang papa. So murag opposites ba? Dayon sa sab kung mas na-attract siya siyang papa, so ang iyang ka-rival ni is iyang mama pod. Next is ang latency stage. So kani nga kuan is nag-focus sa pag-socialize sa eskabata or pagalubilo sa laing tawo or pag-unlock og new things or So if kani kay masatisfied ni siya sinikadako, so pwede ni siya or masatisfied niya ni kadako, so maayo siya mo socialize sa ubang tao, maayo siya mo mukuan sa mga butang-butang. If dili lang ni ma-satisfied ni, so kanang pwede siya ni kadako ma-adapt niya is low esteem or wala kay siya friends or introvert siya nga pagka tao ni kadako niya if dili niya ni ma-satisfied nga kini nga stage. So next kay ang genital stage. So nag-focus ni siya sa genital sa usa ka tao. Pero diri kay is more on matured na gyud. So if masatisfied ni siya nga pleasure, so ikidako is maayo siya kanang in terms of good relationship or good sa socializing into others. Pero if dili gani ni masatisfy niya nga pleasure, so nay posible nga kanang di siya kabalo mo dala og relationships or di siya kabalo mo dalag tao or lo bitaw ang iyang bitaw kanang socialization through others.
So now let's proceed to defense mechanism. So kabalo naman tanong, ang defense mechanism is musa na to nga ginabuhat or ang unconscious nga tong ginabuhat nga para malikayan ang para malikayan ito nga maghunahuna sa nga lain nga hunahuna or kanang anxiety ba ka or kanang mga lain bitaw nga mga thoughts sa tong hunahuna. So mo na ito ang kuan kining magamit. So first kay ang repression. So ang repression is mao ni siya ang katong as we all know nga kanang ginalubong na to ang mga painful nga mga thoughts or kanang mga dautan nga mga past bitaw. So mo ni siya ang kanang nga mechanism. So example na kay client kanang while session ninyo natingala ka nga nag anxiety attack siya or kanang nagpanic bitaw siya kung dayon wa ka kabalo nga unsa ang iyang kuan. So wa ka kabalo nga naa di siya pinaagi ato naa di siya hinanduman nga kanang mga thoughts nga katong yung lubong sa una ba nga ming gawas ng kalit while sa session ninyo. So ang next kay ang projection. So ang projection is mao ni siya ang pag-blame sa lain or pagpasa sa lain sa imong emosyon. So example is na kay client nga sigingon sa imuha nga kini bitong ako ang bana no kay rugnay bayi or something nag-cheat or nabakay kanang naibgan lain ana kanang murag imong gipasa sa imong bana ba pero sa tinuod ay ikaw gid ay ito ang kanang naka-feel ana sa imong kagalingon imo lang siyang gipasa or imo siyang gi-project sa imong bana or sa lain nga tawo. So ang next kay ang reaction formation. So mo ni siya ang pag-show sa imong opposite nga feelings para ma-hide mo imong true feelings. So example kay nakay client nga sige siya gaingon sa imuha nga kanang proud kay siya sa imong achievements sa iyang manghod ana bitaw diyon sa tinuod di ay pag makadungog siya sa iyang parents nga may panisikuan si kanang imong manghod kay napa siya mga kuan yun ikaw wala. So masakitan siya pero para makuan niya ning mechanism itago niya ang iyang true nga feelings dayon magpagawa siya kining kuan kanang opposite Nagdaet sa Diyos sa tanan o sa tanang kabuhatan. Today, I am going to continue our discussion about the defense ego mechanism. So, we have here the displacement. Displacement is a defense mechanism whereby the energy that is generated toward a potentially dangerous or inappropriate target is refocused to a safe target. So let's say for example, if you are mad or you are angry with someone, so imuhang kasuko nga imuhang na feel is mabuntong sa let's say for example sa usa ka object like for example sa table, imuha siyang gisipa. That way imuhang na-express ang imuhang feelings or emotion nga na feel nimo sa usa ka tawo. So the next one, we have the sublimation. Sublimation is the unconscious process of redirecting unacceptable and socially undesirable impulses like aggression and also sexual urges and frustration, turns them into a socially acceptable, productive, and even admirable activities. So let's say for example, feelings of deep grief transform it into a start like for example start a new charity or support a group. That way it could ease the deep grief nga imuhang na feel. You are being kanang productive and also kanang nag-say dito nga you are doing kanang admirable activities. The next one is regression. Regression is a defense mechanism
where a person is unconsciously reverts to an earlier stage of development in response to in response to um, trauma, stress, and conflict. So, kung sa sublimation, um, ang atoang energy, it will transform into growth. Diri sa regression, it pulls us for safety. So let's say for example, a stressed teenager starts cuddling a childhood toy for comfort. So, iyahang ka na bitong na-feel nga stress is kung na-feel niya dito sa katong childhood toy niya nga mas na-feel niya nga safe siya while cuddling the toy, and also it serves as iyahang kanang comfort zone niya nga nga comfy ang toy, nga feeling niya safe dun siya dito. Rationalization is when the ego justifies behavior or feelings with seemingly logical reasons, even if those reasons aren't the real ones, to avoid guilt, shame, or anxiety. So let's say for example, a student fails a test and says, the teacher doesn't like me, instead of admitting they didn't study. So this kanang situation is ang student is giblame niya ang iyahang teacher, just giblame niya iyahang teacher sa iyahang own actions nga tungod kay siguro wala siya nag-study mo na failed siya. So the next one is denial. Denial is a mechanism where an individual does not acknowledge an event or situation that may be unpleasant or traumatic. Example of denial is when you are doing kanang something wrong bitaw or dili maayo, tapos gi-confront ka or gi-kuan ka sa imong kaila. So, mura mo deny ka kay tungod kay dili nimo makuha na nga responsible ka ato nga action, or dili ka mo kuan og accountability sa imong action, consequences sa imong own action. So the next one is identification. It is a defense mechanism where a person unconsciously adopt the characteristics, values, or behaviors of someone else. Often someone they admire, fear, or see as powerful. So let's say for example, a person adopts the attitude and style of a celebrity or influencer. So katong example is, let's say for example katong sa mga K-pop fan nga gi-idolize nato silang katong Blackpink, mga BTS. So nakuha nila ang characteristics nga or kanang ilahang sundugon kung unsa ang mga styles sa mga ilahang fan nga to. So now let's proceed to the next discussion, which is the role of the counselor. So the role of the counselor is to encourage the development of transference, giving the client a sense of safety and acceptance. The client freely explores difficult material and experiences from their past, gaining insight and working through unresolved issues. The counselor is an expert who interprets for the client. So, ang counselor is sila ang mutabang sa ilang kliyente, i-help nila and assist nila ang client nga move forward sa mga issues nga na-feel sa ilahang client. Those unresolved kanang issues dapat nga tagaan og action ang ilahang tagaan dayon og action ang ilahang kliyente para maka-move forward sa mga butang nga dili maayo ugay na nga sa past experiences nila. So, panagdiet everyone. So, let's move to the goals of therapy. So, bringing the unconscious into the conscious. So, this goal focuses on making the client aware of their unconscious thoughts, feelings, and motivations that might be influencing their behavior. So, example, ang client kay experiencing anxiety, maski siya wala kabalo unsay reason,
So as a counselor, makatabang jud nato siya in a way nga interviewho nato siya. And then mangutan nata unsay nahitabo siyang recent life nga maoy makapabuhat og rason nganong nagsuffer siya og anxiety. So let's say for example, mo state siya sa iyang mga recent life kay ga-breakdown siya tungod sa problema sa eskwelahan, pamilya or friends niya. So in that way makakuha tag idea nga maong rason siya anxiety. And after that, dito na ta mohatag og mga words nga makamotivate niya and makalis sa iyang bugat nga ipangbati. So next, working through unresolved development stage. So this involves addressing any unresolved emotional conflicts or traumas from the client past that are impacting their present life. So example, ang client is victim siya sa bullying or else victim siya sa rape siya in her past. Dili jud mawala ang trauma sa iya nga napabilin. So maong rason nga nung sa iyang present life dili na kay siya makighalubelo. So miskan kinsa kay naay naman siya trauma o mahadlok na jud siya mabalik tong sa unang netabo sa iya. So maskin pay walay daotan nga intention ang tao sa iya, pero siyang hunahuna basin mautro ang mga naitabo sa iya. So next is adjustment to the demands of work, intimacy, and society. So these goals help clients adapt to the challenges and expectation of daily life, including relationship, work, and social interaction. So example, so this one makatabang ni siya sa individuals labi na sa mga work or nag-struggle sa ilang daily lives because stress na sila sa ilang trabaho, kinabuhi, or even sa relasyon. So makatabang ni siya to boundary setting techniques, which is nadiya ang time management, patason ang pasensya, and limitation sa tong action for us to less stress and overwhelmed sa trabaho. So take time to ourselves. Ana ra. So these are the techniques of goals of therapy. So first, free association. The client verbalize whatever comes to mind without censorship. So this help uncover unconscious material. So example, ang therapist mangutana kung unsay mosulod silang unahuna is istorya para katong mga para mahibal-an nato kung unsa jud ang reason why unconscious ang client. So B, dream analysis. The client describe their dreams and therapists help interpret the symbolism and underlying meaning. So example, ang client is gadamgo nahulog kuno siya sa isa ka bag nga itom kaayo. So ang therapist ang mo figure out nga possible nga nung nakadamgo siya ato, mangutana dayon ang therapist nga daghan kay kag problema no. Kay sa nakita nako nga gipasabot si mong damgo, ikaw na ka sa problema, mao nahulog ka dito. So in that way makabalo ang client nga tinudjud nga tungod sa iyang kadagang problema. So let's go to the C, analysis of transference. The client's feeling and behavior towards therapists are analysis to understand how past relationship influence current interaction. So example, kung usa ka kliyente na imong sobra nga nagsalig sa therapy, mahimog makatimaan sa ilang mga past nga naitabo nga masinatian sa mga tigulang nga figura sa ginikanan. Ang therapist makatabang sa kliyente nga masabtan nga sumbanan o magpala og labi na kamaayong dinamika sa relasyon. So dream analysis of resistance. The therapist help the client understand why there may be hesitate or avoid center topics in therapy. So example, ang client is traumatized sa iyang past about naitabo sa iyang family. So once dili na siya ganan or comfortable istorya, as a therapist dili na jud nato pugson padayon og istorya ang client kay basin magka-conflict pa noon og magpanic ang ato ang clients. Once manggod ibalik nato ang mga butang nga maka-remember sa iyang past trauma, basin dili na makaya sa client basin mohilak
or masuko or unsa pa diya. That's why much better i-avoid nato ang mga butang nga maka-remember sa iyang past trauma. So let's go to the interpretation. The therapist offers insight into the client's thoughts, feelings, and behavior to help them gain a deeper understanding of their self. So, example, may mong ipakita sa therapist ang mga pagbalik-balik nga tema or pattern sa pagstorya or sa pamatasan sa client aron matabangan sila nga makuha og kaugalingon nga kamalayan og insight. This is my co-members, and once again, panagdait.